Ginanap nitong July 18 to 20 ang First Philippine International Flora and Fauna Garden Expo o PIFGEX sa World Trade Center. Sa hindi nakaalam, ang flora sa wikang Filipino ay sanghalaman. Ang fauna naman, palahayupan. Kapag sinabing flora and fauna, ito ay tumutukoy sa mga halaman at hayop ng partikular na rehiyon o habitat. There's a lot of animals, okay, from Avilon Zoo. Si Avilon Zoo po sumali dito para maturuan niya yung maraming bata tungkol sa napakaraming ibon, spiders, ano ba, mga, other animals na pwedeng tumulong sa sa magandang paglaki ng mga halaman natin. And meron din sila mga animals na galing sa wild na hindi nakikita ng mga tao kung saan-saan lang, no? Kaya it's a good education. Imbis na pumunta pa sa mga forest yung mga bata, idinala na lang nila dito sa atin. Aside from that, makikita rin natin dito yung maraming flower growers. Okay? Dito lang ho ako nakakita ng santambak na klase pala ng mga orchids. Hindi ko akalain, iba-iba yon, no? Pati yung mga maliliit na bulaklak na ganyan. And then, dito rin ho ako natututo yung tungkol sa mga herbs. Kahapon nga po, uminom kami ng wheatgrass juice na nakaka-detox pala ito, no? Pampaganda, pampabata, pampalusog. Okay, aside from that, marami po kayong makikita mga inventors, makikilala mga inventors who have invented different gadgets which are very environmental friendly. Ano naman ang layunin ng expo na ito? Actually, yung objective ng expo nito ay para, according to the theme, it's bringing back nature. Gusto natin sanang maipamahagi sa as much as maraming tao yung mga expertise and knowledge, tungkol sa mga halaman at saka sa hayop. Okay, that's the reason why. Narito ang ilan sa mga magagandang hayop na nakadisplay sa expo. Isa sa mga lectures sa PIFGEX 2008 ay ang Flower Revolution and Flower Arrangement for All Occasions ni Ms. Pearl Banaag ng World Flower Council. Hand-tied bouquet, napakadali. Pero may technique kayong dapat sundin. Ano nga, Nick, yung technique? Itong technique na ginagawa ko, ito yung tinatawag na spiraling siya. So, yung paglalagay natin yung bulaklak, in one direction lang, diagonal. Puro pa ganun siya. So, paglagay mo ng isa, overlap ka ng isa, so overlapping siya. Hindi pwede mag-criss-cross. Otherwise, mahihirapan ka na mag-locate ng binding point mo dito pagka nag-iba-iba yung direction ng yung stem ng bulaklak. So, kailangan isang direction lang siya. Okay, isang direction. But the word is binding. Binding. Yun yung hinahawakan mo. No? At doon ka parang join. Yung binding na yon. Mabilis lang. And ang combination ng flowers mo ay dapat maganda. Combination, pinakasimpleng combination is monochromatic. From the light to
the dark shade. Ang pinaka-common ay pink. Light pink, medium pink, fuchsia pink, more light, then followed by medium, and then konting dark. Yes. See? Anong mga bulaklak ang ginamit ni Nick? Anong mga bulaklak? Roses, yes. Stargazer, yung pink. And then this one. Ano yan? Alstroemeria. Alstroemeria. No, they come in yellow, white, pink. Ano ang mga pantali? Ang mga pantali pwedeng wire, pwedeng raffia, pwedeng tape, pwedeng ribbons. But you have to hide your mechanics. Here is one bouquet na pwede ninyong gamitin for your bride, for your bridesmaids, and maid of honor. Yes. And even for ninangs, no? Just make a smaller version. And kasi uso na ngayon mga bouquets na ganito. Hindi na nga yung sabi ko kanina yung paganyan. No? Okay? Isa sa mga basic arrangement ay long and low, round and low, and one-sided. And then out of these three, you can make several variations. Bahala ka na kung ano ang gagawin mo, but you have to stick to the basic arrangement. Ngayon, mga burloloy, bahala ka na. Long and low arrangement. Ang titingnan ninyo dito kung gaano kahaba ang mesang paglalagyan ninyo. Okay? So, kung mahaba ang mesa, this extension here will determine. No? Dito. Or doon. Sabi ko na nga, ang uso ngayon, di ba? Maraming ninong at ninang. Di ba? Pahabaan ng lamesa. Hindi naman pwedeng isang arrangement lang sa gitna. No. Pangit yun. So, kinakailangan, ilang ganito ang gagawin mo para mapagdugtong-dugtong nang sa ganon ay maganda ang centerpiece. Okay? So, the flower used are ito. Anong bulaklak ito? Snapdragon. Gerbera. Ang gerbera ay isang pamilya ng daisies. Carnation. So, anong mga color combinations ang ginamit? Anong color combination ang ginamit? More on what? Is it monochromatic? No? Complementary? Yes. Sa pagko-combine ng colors, huwag kayong matatakot. Experiment. Kasi ngayon, no, kinakailangan magkaroon ka ng bagong ideas, bagong combinations. As long as you don't deviate from the color wheel. You have to cover your mechanics. Hindi pwedeng makita ang floral foam. Hindi pwedeng makita ang wire. Hindi pwedeng makita ang tape. Barbecue sticks, wala kayong dapat makita. Basura na to, di ba? O, ayan, anong ginawa ni Nick? O, ginawa pa rin yan isang accessory sa kanyang flower arrangement. Okay, tapos. O, clap-clap naman dyan. Long and low, tapos. Nang tanungin si Miss Pearl kung ano ang kaigihan ng flower arrangement bilang negosyo, ito ang kanyang sagot. Flower arrangement is something
that will give you money. If you know how to arrange, if you know how to combine flowers, if you know how to talk to customers, you will be given a source of livelihood. And the markup is high. If you want to earn, kikita kayo kung ang inyong business ay flower shop. Nakausap namin ang first Vice President ng Philippine Orchid Society na si Miss Baby Spowart at may maganda siyang balita. We're going to have an orchid show, ang Philippine Orchid Society, on August 28 hanggang September 8, 2008. This will be held at the Orchidarium Park of the Quezon City Hall in Diliman. And in that orchid show, magkakaroon ng mga orchid and booth competition, may mga lectures, may mga exhibits also, and of course may trade fair na may mga sale na orchids. Ayun. Yung lecture naman para mag-explain yung mga experts doon kung how to grow orchids. Bukod sa Orchid Show, gaganapin din ang Flora Filipina Expo 2009. This will be the second Flora Filipina Expo. This is an international show sponsored by the Philippine Orchid Society. It will also be held in the Quezon City Hall Orchidarium from the 6th to the 16th of February 2009. Here, a lot of mga foreign guests, judges, and participants will be invited. And this time, it won't just be orchids, lahat-lahat ng halaman, featuring Philippine flora. Naging matagumpay ang first Philippine International Flora and Fauna Garden Expo. Ang patunay mula sa ilan sa mga dumalo. It's really a great experience being here. We learned so much, not only for the plant expo, but for other exhibits here. Informative. Nag-gather kami ng mga ideas and concepts para sa landscaping namin sa office. Ang ganda talaga because this is one of a kind. Wala to sa amin sa Mindanao. It's my first time to come here just to attend an expo like this. It's really very interesting.